Aray, aray nako, kahit sakit lang ginawa. Ay, si Bossing nga pala. Solid na ano to, nanonood talaga sa atin. Galing ka pa saan, boss? OFW to si Bossing eh. Yes. Galing akong Amsterdam, Netherlands. Amsterdam, ang bansa kung saan hindi ka lang Hindi ka lang magpatato. Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa isang jack of all trades na mabarkadang family man na mahilig sa pusa na OFW ang galing pa all the way from Amsterdam, Netherlands. Just a few days ago pa lang nagland dito sa Pinas at ngayon ay nandito sa Las Piñas. Nagpa-tattoo home service sa bago nilang bahay kasama ang kanyang may bahay, pamangkin, dalawang tropa, yung asawa ng repa na galing pa probinsya at yung tatlo niyang asawa na, aso pala. sorry. Tatlong aso na Shih Tzu na vegetarian kasi mahusay kumain ng gulay na halaman doon sa samut-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at etc. Kala nyo bahay kubo ha. Sabi ko nga dito kay boss, malapay ang mansyon pala yung kanyang tahanan. Dahil samut-saring karakter na napapaloob sa looban na nasasaklaw ang mga kaluban ng winawaksing kalooban ng pantas sa kaloob-looban na namumutawi sa kaibuturan doon sa parang ililigaw ang iyong kaisipan sa lawak ng iwahig, kipot ng banig, init sa taglamig, tasa sa gilid, nakapaa sa sahig, issue ng masid, kalagayang tagilid, halamang walang dilig, matipunong napatid, naka-open pipe na kuliglig, away bating magkapatid at kung ano-ano pa sa paligid-ligid. Anyway, client requested a full sleeve Japanese Oriental waves with chrysanthemum sa kanyang kanang braso. Etong si boss ay napakatibay. Bod sa yung kaliwa niyang braso ay geometric. Nagawa rin niya tatuan yung sarili niya sa tuhod, sa hita, pati na rin sa kamay. Kung kaya niya nga lang daw tatuan yung likod niya, tatatuan niya eh. Grabe yun, di ba? Ewan ko ba? Busy naman siya sa mga bagay-bagay pero nagagawa pa rin niya na gawin ang mga gawain na ginagawa lang ng mga walang magawa. Kaya nga, kaya niya magmekaniko ng motor, ng bike, magpintor, mag-welding, magnegosyo, mag-abroad, mag-tattoo at kung ano-ano pang mga kakayahan na kayang-kaya daw ng kahit na sino kung tutularan lang siya na masikap, matyaga, masigasig sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kaalaman at pagsasanay ng abilidad para sa seguridad ng kinabukasan ng kanyang pamilya. O di ba? Saan ka pa? Ganyan daw talaga dapat ang lalaki sa panahon ngayon. Dapat maraming alam, maparaan at mapangarap. Di pwede yung puro kagwapuhan lang, puro pagwapo lang sa gedli. Dapat mabait, disiplinado, masipag, madiskarte, marunong makisama at marami pang ibang katangian na maaaring magamit sa masalimuot, mapanghamon, malawak at magulong mundo na kalimitan ay tila ba tinatahak natin mag-isa. Pero etong si boss, sabi niya, dumating daw siya sa punto ng buhay niya na walang-wala siya. 0 days. Panahon kung kailan iniwan na siya ng mga taong akala niya ay di siya papabayaan. Mga taong inilayan niya ng panahon at oras nung maayos pa ang buhay niya. Mabuti na lang at mayroon pa ring iilan na naniwala sa kanya. Sa mga kakayahan niya na di siya basta nagkaroon, kundi lahat ng yon ay pinag-aralan niya kahit na mahirap, nakakapagod at nakakatamad kung minsan. Sa buhay kasi ng tao, minsan gusto natin patunayan sa ibang tao na mali ang opinyon nila, pananaw o pagtingin sa'yo.
kung paano kanila itrato, pwede nating sabihin na revenge yung maging asensado tayo o mas gumanda ang buhay. Pero sa huli, sa sarili lang din natin ang kailangan nating patunayan. Lamangan lang natin kung alin tayo kinahapunan, di ba? Nga pala, dahil sa 2-day nabubulol ako. Dahil sa 2-day session namin to project na to, matinding podtripan ang nangyari. Masaya sila kakwentuhan, mahusay mag-asikaso, at ang pinaka nakakagulat, nananahimik yung motor ko dun sa garahe nang bigla na lang luminis yung dati ay napakaputik at madungis kong motor. Paano ba naman yung tropa ni boss? Ang hirap pala maboard. Ang hirap ka-banding. Kasi nagka-carwash pala siya ng motor ng may motor. Grabe. Napatawa na lang kami at bumilib. Yung motor ko kasi napapabayaan ko. Tapos ibang tao, grabe, kinarwash lang. Parang ang casual lang. Para ka lang, oh sige, ako nang bahala dito. Ang lupit no. Napasabi pa ako ng grabing hospitality yun. Pinamalas niya. Sa sobrang tuwa ko gusto ko na siyang tatuan ng libre sa mata. joke lang. Pero yung mga kasama dito ni boss, syempre suki niya ng tattoo. Pagkatapos nga daw namin ito, nung session na to, siya na bahala magtattoo sa iba at para makaganti na rin dun sa sakit na pinagdaanan niya. Grabe. Hindi rin kasi talaga biro yung mga braso tattoos, yung mga ganito full sleeve, kasi nga mararanasan mo lahat ng uri ng sakit. Yung sakit sa pulsuhan, sa may buto, dito sa may wrist, tapos yung sa may siko, yung dito sa may harapan ng siko, sa may kilikili, dun sa may likuran, grabe yun. Pati yung buto dito sa may bandang balikat, di ba? Wow. Kompleto recipe for disaster. Hindi lang for disaster, for for tis pogi lang, sabi nga, di ba? Syempre gusto mo ng maangas na tattoo, kailangan din yan ng maangas na tusukan, kailangan din ng mahaba-habang pasensya, mahaba-habang pagtitiis, kasi sabi nga no pain no gain, di ba? So tsaka napag-usapan din namin na nito ni boss na wala rin kasing kwenta kung wala kang gagawin. Let's say tulog ka lang maghapon, okay, hindi ka pagod, pero wala namang napuntahan yung energy mo, kasi ang tao naman nagre-replenish na bumabalik naman yung energy natin. So ang motto kasi namin nito ni boss, medyo similar kami sa ganito. Pahinga ka lang, minsan nga hindi mo kailangan kumpletuhin yung 8 hours na tulog as in yung daily basis na 8 hours ngayon, tulog ka, bukas 8 hours ulit. Meron kasi mga bagay na kung kaya mo siyang gawin mo na lang, kasi magbubunga naman lahat yan pagkatapos. Hindi naman pwedeng puro sipag ka lang tapos anong nangyayari, kawawa ka din bandang huli. Wala namang ganun. Lahat yan aanihin mo din yan. Lahat ng mga pinaghirapan mo may mapupuntahan. Lahat ng mga tulong mo sa ibang tao makakabalik yan sa'yo. Maybe in a different way lang, na pagkain yung binigay mo, pero somehow, somewhere, 'di ba? Iba yung mga blessings na darating sa'yo. At usually, yung mga blessings na yun, yun pa yung mga hindi natin inaasahan. Kagaya ko, grabe yung taon ko last year until this year. Patuloy pa din, hindi ako mapaniwala. Dati, ang hiling ko lang, tahimik na buhay, makakain sa araw-araw at meron akong bahay na matitiran. Pero ngayon, si Lord talaga. Kung ano expectation mo, wala pa yun. Kaya niyang higitan. Basta, pakitaan lang din natin ng sipag. Samahan natin ng dedikasyon, ng perseverance. Kasi, sabi nga, nasa kanya yung awa, nasa atin yung gawa. Kasi totoo naman talaga, gawin lang natin siyang inspirasyon, di ba? Yung pananampalataya natin para mas maging dedicated tayo sa kung ano man yung ginagawa natin. Pusuan lang natin lahat-lahat ng bagay, pagtaguyod sa pamilya, pagiging responsable, pagiging matulungin sa kapwa. Kasi etong si boss, grabe yung mga tinutulungan niya, or kahit yung mga tumulong din sa kanya dati nung walang-wala siya, di ba? Ngayon, sinishare niya din yung blessings na meron siya. Kasi nga,
hindi siya naging madamot. Yung kapalaran na pinagdaanan niya noong nakaraan, hindi yun naging hadlang para maging matapobre, para maging madamot, para maging walang ya, para maging gago dahil sa ibang tao. Pero siya, hindi, kabutihan pa rin yung isinukli niya doon sa mga nakaraan ng mga paghihirap niya. Tsaka sabi ko din kay boss, pag-usapan namin na lahat ng siguro mga tao na dumaan sa hirap, dumaan sa 0 days, sila yung mga taong mas naiintindihan yung buhay. Mas madaling nakakapag-adjust sa mga problemang parating kasi hindi rin tayo titibay putik pag in-spoiled tayo ng tadhana, yung tipong oh sige puro pasarap lang, oh sige basta na lang darating yung pera kahit wala kang gawin, sige mababait lahat ng tao sa'yo, pero hindi kasi pa pwedeng ganun. Ang buhay ay weather lang. Hindi yun. Hindi, basta sa buhay, iba-iba talaga. May mga tao na makakatulong sa'yo, may mga tao rin na mga papatid sa'yo, mga hatak sa'yo, pero hindi yun rason para sumuko tayo. Hindi yun rason para sabihin na natin na wala nang pag-asa. Lahat ng bagay ay konektado sa iba pang bagay. Kaya nga sabi, pag gumawa ka ng mabuti, ang mga susunod na pangyayari sa iyo niyan, maganda din. Pag gumawa ka ng tama, yung mga haharapin mo sa future, magaganda din. Kasi, naniwala ka sa proseso, diba? Trust the process, ika nga. Kailangan, lang tayo, magtanim tayo, diligan natin, i-maintain natin, yung mga break, yung mga opportunities na mga dumadating sa atin, i-grab lang natin ang i-grab. Speaking of grab, si boss maglalabas ng sasakyan para ipasok sa grab. Grabe nga yun, di ba? Sipin mo from rags to riches, di ba? Kasi nga dati nung after pandemic, nagkandaleche-leche daw yung negosyo, nagkaroon ng mga ganon, tapos nadapa siya, di ba? Pero nabenta niya rin yung motor niya na NMAX, so boss, alam mo yan. Pero 'di ba ngayon kukuha naman siya sa sasakyan. Kumbaga dati sinubok yung katatagan niya ng kapalaran na ganun, 'di ba, nawala sa kanya yung motor. Kasi kung sa iba baliwala lang yung motor, meron kasi mga tao kagaya ko sa akin, yung motor napaka-importante niyan sa akin, ginagamit ko yan panghanap buhay, pang-tattoo, home service. Syempre ganun din si boss, ginagamit niya yun para sa transportation, pero nawala yun sa kanya, 'di ba? Sobrang bigat sa pakiramdam nun, putik. Mawalan ka nga lang ng cellphone, oh my god, man. Ang sakit na sa ulo, parang lalagnatin ka, 'di ba? Yun, motor yun, magkano yung motor? Tapos ganun na lang. Kwento kasi nun, matindi, pero hindi ko na ikikwento, basta ganun na talaga. Kahit kayo naman siguro naranasan yun, yung merong isang bagay na pinakamamahal mo, mahalaga sa iyo, importante yung bagay, tapos mawawala bigla, 'di ba? Nakakapanghina, nakakatamad. Pero ayun, mabuti na lang at hindi siya nawala ng pag-asa, pinagpatuloy niya lang yung makibaka, pinagpatuloy niya lumaban sa tulong ng mga taong tumulong sa kanya, 'di ba? Ayun, sa awa ng Diyos, sa pagtutulungan nila, lahat 'yon nasuklian naman ng blessings, and sana maging inspiration lang din yun sa inyong lahat, guys. Akala nyo porket walang wala kayo ngayon habang buhay na yan, ang masasabi ko sa inyo, ako dumaan din ako dyan na walang wala. Damihan mo pa yung wala ng sobrang dami, pero hindi ko nababanggitin. Walang wala ganun. Okay lang yan, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong matakot, huwag kayong tamarin, kasi pag tinamad ka, walang wala ka na nga, tatamarin ka ba? Anak ka ng tinola, anak ka ng toko at ipaklong, di ba? Hindi ganun. Pagka walang wala ka, sipagan mo para magkaroon, di ba? Kapag ka problemado ka na, huwag kang magdagdag pa ng isa pang problema. Ang gawin mo, solusyonan mo yung problema na yun. Kung marami kang problema, isa-isain mo lang. Putik, ang hirap naman nun. Magsasolve ka ng Rubik's Cube. 10 Rubik's Cube. Isang kamay lang, tapos 10 ibubuin mo. Pwede ba yun, di ba? Ang pagsasolve kasi ng problema, ang pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin, isa-isa lang. Putik na yan.
wala kang trabaho, wala kang tirahan, wala kang pagkain, wala kang pera, hindi mo yan pwede sabay-sabay, diba? Try mo muna, isa lang muna, ano ba yung pinaka-importante dyan, ano ba yung kailangan kong unahin, kagaya niyan, wala palang trabaho, o diba? Yun, pwede mo unahin yun, mag-apply ka muna ng trabaho, o wala kang tirahan, humanap ka ng stay-in, or humanap ka ng taong kukup-kup sa'yo na po pwedeng mong magtiwala sa'yo, diba? Ganun. Sukulian mo sila, tapos balang araw, makakaano ka na din, makakapagsarili ka na din. Ganun lang. Kailangan lang talaga natin sila nga mga OFW. Pagdating sa abroad, akala nyo ba, marami ang tropa dun na pwede nilang utangan ng pamasahe papunta sa trabaho, pwede nilang hingian ng pangmerienda, pwedeng magpalista, hoy. Sa abroad walang lista-lista guys, mga tindahan doon hindi nagpapautang, kaya doon mahirap umasa sa ibang tao. Kailangan talaga yung diskarte mo sa sarili, dapat kaya mo lahat, hindi pwedeng putik di ako marunong magluto, paano na to. Sa abroad kailangan mo talagang maging independent, kailangan mo aralin din kung paano maghawak ng pera, kasi doon lahat ng dumarating sa kanila ng mga dollar, mga foreign currency, lahat yun pinaghirapan nila, diba? Kaya nga sila nandun so ang hirap naman kung malulustay lang din yun sa hindi naman ganun importante. Kaya nga sabi niya, importante talaga magpundar. Kaya ito si boss nagbakasyon lang dito, diba? Nagpundar ng Grab, ipapabiyahe niya, ganun lang, para habang kumikita siya doon, yung pinundar niya dito kumikita din, umiikot din yung pera, diba? Kesa ipatago mo sa bangko, yung bangko magkano lang interest niya per year, di siya gawin niya, lalabas na lang akong sasakyan, tapos ganito, kikita ng ganyan, ganito, diba? At least balang araw goods na. Yeah. Teka, napahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya nito, PM nyo na agad ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan na ako sa cellphone number ko 0970-8250395. Sa mga hindi alam yung Baras Rizal o kaya naman nalalayuan, ayaw umalis sa bahay, ayaw mag-commute, I got you bro, home service kita. Game. Paano? Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo, kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, puyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Japanese trad, neo-trad, black and gray hit. Kahit colored, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. More than vlog, panoorin sa FB. Proof na mic grind, hindi chamba, believe me. Reference mo dala, I respect your vision. Pero pag ako nag-layout, may art precision. Tattoo journey ko, bagong wave, bagong buhay. Pero skills ko, steady defect, tunay. Kung gusto mo ng kwento sa balat mo nakatahi, ako ang gagawa, ikaw bida lagi. From shoulder hanggang wrist, legs to ribs, sa likod ng tenga sa chest. No miss, minimalist over style. Yo pick, every session parang track, real slick. Pagsulat ng balat, parang bar sa Boss, tapos na yung tattoo natin. Ano masasabi mo? Sobrang solid. Ang masabi. Ganda guys. Si Bossing, dinaya pa natin na ng home service dito sa Las Piñas. Piñas lang. Grabe. Full sleeve. Gano'ng katagal natin ito ginawa? 2 days. 2 days and 1 minute. Rate mo na boss, 1 to 10. 11 over 10. Yun o. Para guys, may remainder pa. Ulit ka pa ba boss? Wala nang uulitin sa akin dito sa kamay.
Kasi meron na parehas. Ay, si Bossing nga pala, solid na ano to, nanonood talaga sa atin. Oo. Galing ka pa saan, boss? OFW to si Bossing eh. Galing akong Amsterdam, Netherlands. Yun, Amsterdam, ang bansa kung saan legal lang Legal lang magpatato. Salamat ba sa kala? Thank you. Kaya dito na kayo magpatato. Solid. Ganda oh. Yan. Ayos. Malay mo next time ako na magpatato sa'yo, no? Oo. Ako magtatato. Tato siya si Bossing. Hindi naman. Ano lang. Kunti lang. Ang Facebook page mo, boss? Liam Smith. Yun, hindi yung si Ano yun? Ang profile doon, nasa snow. kapatid ni Ann Curtis. Layo nun Ay, ano yung Smith? Ay, kaya na pala yun. Kay Pepe Smith. Kasing payat din. Oo, ano? Hindi masakit guys. Kung i-rate ko, 5. 7 dito. Kung hanggang 10, 7 dito, tapos all in 5. Yun, no? Hindi siya masakit. Walang papamanhid yan. Wala. Sige, salamat. Thank you.